Sabi mo si Kristo nagsalita yan. Hindi ka naniniwala kay Kristo? Ang Panginoon kasi nagsasalita siya dito in a human state, nas nagkatawang tao siya. At hindi ibig sabihin na porque nagdadalangin siya dito, hindi na siya Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-Youthi. Welcome back na naman po sa ating regular show. Para po sa mga bagon, ang ginagawa po natin sa Youthi, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preachings, mga sermons, mga debate actually. And that is exactly what we'll be doing for today. We'll be watching a religious debate of two very popular po na mga reliyon sa Pilipinas, ang Baptist at ang Iglesia ni Cristo. Nakakamiss din po talaga na manood ng mga religious debate. And of course, the channel became popular because of us watching religious debates. For this episode, hindi ko lang po sure kung ano po yung kanila pong topic. I'm guessing maybe true religion. Ang venue daw po nito ay sa Busuanga, sa Palawan, no? Kung hindi po ako nagkakamali. This is a classic video. Makikita nyo naman po sa quality ng video. Around 1990s po ito. Sa akin pong background sa pag-aanalisa ng debate na ito, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapag-debate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. Mga ka-U3, hindi ako preacher, hindi ako pastor. Ako lamang po ay isang hamak na video reactor. So, posible po na mag-agree ako sa mga napapanood ko at mag-disagree ako sa mga napapanood ko. At hindi po ako kaanib ng Iglesia ni Cristo o ng Baptist Church, mga ka-U3. I just give my instant reaction sa akin pong napapanood without religious agenda. Kumbaga, wala akong pinupush na itong relihiyon ang dapat niyong kaaniban. Wala din po akong sinasabi na itong reliyon dapat wag niyong kaaniban. So, if everything now is ready, mga ka-U3, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Dito po, pambansang hawid. Kayo po ay dadapo ito sa pagpapakilala sa ating mga panahon. Ngunit bago sa lahat, ayun po sa ating mga panahon. Ako po ay napag-iusapan ilang dating gunong bayan ng bayan ng Butuaka, ang ating kapatid sa Manny Nasur, na siya rin ay lating po dito sa Butuaka, sila Cristo ng Iglesia ni Cristo. Napag-iusapan po ako bilang isang moderator sa babi natin sa bilang iglesia. Nabuhalin at ito naman po ang representative po naman sa Baptist ay si Pastor Abner Salamatin. Ang kanya pong kasama na rin na si Pastor Gualberto Pariha. At ngayong hapong ito, ang pinakatampok po ang haharap para sa tagapagsalita sa iglesia ay ito po ang ating panauhing galing pa sa Maynila ay si Ginoong Jose Ventilacion. At dito naman po sa panig ng tagapagsalita ng Baptist ay walang iba kundi si Pastor Abner Salamatin. Mayroon po ay patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Ang sa afirmatibo po ay ang Baptist. Ito po ay pirmado ating kapatid na si Pastor Abner Salamatin. At sa negatibo naman po ay sa panig po naman ng Iglesia ni Cristo. At ito naman po sa pangalawa, ang proposition naman po ay patutunayan ko na si Kristo ay tao ayon sa Biblia. Sa afirmatibo naman po, ito ay ang panig ng Iglesia ni Cristo. At sa negatibo po naman, ay sa panig naman po ng Baptist. Mayroon po tayo rito oras na binigay ayon sa kanilang kasunduan na kung tawagin natin ay itong parang isang pagbibigay, pahayag dito sa publiko ang kanilang paksang nabanggit po kaninang. Ibig sabihin po, yung unang magsasalita ay bibigyan natin ng 20 minuto at hindi na po hihigit doon. Pwede niyang tapusin sa 10 minuto, depende po sa magsasalita. At doon naman po sa
negatibo, doon po sa negatiba, sa parte ng isang panig ay 20 minuto rin na pagsasalita. At mayroon po sila na tinatawag nating 5 minutong cross-examination. Ibig sabihin po kundi si Reverend Pastor Abner Salamatin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa laban pong ito na aking ipagtatanggol, ayon po sa banal na kasulatan na si Kristo ay Diyos, hindi po kasama dito ang iba kong mga kasamahang baptist. This is my personal commitment to Mr. Del Rosario. So, hindi po involved dito ang aming churches. Ordinaryo po akong mananampalataya, standing here before you, testifying from the Holy Scripture that the Lord Jesus Christ is not an ordinary man, but God. Now, before I deliver my biblical proposition concerning the true state of the Lord Jesus Christ, let me say this first as my introduction. Firstly, in John chapter 9, verse 5, John chapter 5, verse 39 says, "Search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me." In other words, sinasabi po ni Jesus Christ na saliksikin natin ang banal na kasulatan because the Bible says that it will testify about the Lord Jesus Christ. And according to 2 Timothy chapter 3 verse 16, search the Scriptures. All Scriptures are given by God because it is inspired by God and it's given by profitable. It is given profitable by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and righteousness, that a man of God may be perfect, thoroughly furnished unto good work, brother. Now, secondly, all organized religion affirm the principle of hermeneutica sacra, meaning the sacred hermeneutics, which means Scriptures interpret Scriptures, verse interpret verse, Verses. word interpret words. In other words, the Bible does not contradict each other, but each verse explains each other. Then thirdly, in the light of differing views and explanations in questions with inadequate answers, we must take the Scriptures at face value. In other words, kung anong nasusulat sa banal na kasulatan, we need to believe it and we need to hold upon it. What the Bible says. Okay. To me personally, there's nothing to question about His humanity. Because we believe the Bible says that God manifested in the flesh. Now, let me begin my biblical proposition that the Bible plainly reveals word for word, chapter by chapter, that the Lord Jesus Christ is not an ordinary man, but He is God. Now, let me begin. My first point is this. Thus, the Bible plainly reveals that the Lord Jesus Christ is God. Now, let me open. If you have your Bible with you, please open it into Hebrew chapter 1 verse 8. Hebrew chapter 1 verse 8. The Bible says, "But unto the Son He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom." Ang Diyos naman po sa versikulong ito mismo, siyang nagsasalita, declaring that the Son, the Lord Jesus Christ, is God. But unto the Son, He saith, the Son referred to the Lord Jesus Christ, and the one speaking is God the Father Himself, declaring to every one of us that the Lord Jesus Christ is God. Secondly, what is the belief of the early Christianity concerning the person and the true state of the Lord Jesus Christ? Now let me ask Apostle John first, what he knows about the Lord Jesus Christ. And 1 John chapter 5 verse 20 says, "And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God, the eternal life." This is the true God. The demonstrative pronoun refers back to the nearest antecedent, Jesus Christ. In Greek, autos istin ho alethenos theos, the real God. This is the true God. Now, that is the testimony of Apostle John. Now, how about what is the testimony of Apostle Paul? Apostle Paul is one of the greatest preachers ever recorded in the Christianity, in the history of Christianity. What then is the testimony of Apostle Paul? Apostle Paul wrote, and Titus chapter 2 verse 13 says, Titus chapter 2
verse 13 says, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Again, ito, binanggit po dito, the great Savior, great God and Savior, Jesus Christ. Very clear. It is recorded in the Holy Scripture. Then 2 Peter chapter 1 verse 1 says, Simon Peter, servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. So, through them the righteousness of God and Savior Jesus Christ. The connected kay, kung sa Tagalog po ito'y pangatnig. Ang connected kay po, it joins two nouns that refers to one person. For example, si Elsa ay asawa ko at guro ko pa. Isa lang siya, hindi sinasabing dalawa. Tumutukoy sa isang tao, subalit dalawang katangian. Guro ko at asawa ko pa. Now let us go back to the Old Testament testimony of the prophets. What they know about the Lord Jesus Christ. Okay, before we continue, pasensya na po, Pastor Abner, ano? So far mga ka-youth, yung positive side nga po, is isang member ng Baptist Church, is member ng Baptist Church, and as probably mga ka-youth, alam nyo na po ito, na mas majority po ng mga Christian denominations and sects sa Pilipinas believe that Jesus Christ is God. The minority view is coming from Iglesia ni Cristo here, that Jesus Christ is human. So obviously, it's mutually exclusive. He cannot be God, He's only human. He's only human, He cannot be God. Wala pong midpoint dito na He is both real human and real God. But anyway, as we have listened mga ka-youth, so na-explain naman kanina yung rules. I hope that's very clear. Although, syempre na-skip na po yun originally sa source video natin. So 20-minute na speech and then 5-minute na cross-exam. So ito pong parte ngayon ng ating video dito kay Pastor yata, Abner, is part ng kanyang 20-minute na speech, and we're expecting, of course, cross-examination coming from the INC debater, and then the INC debater will be speaking again for 20 and then cross-exam by the Baptist pastor. And then, my understanding is 2 sets siguro, 2 rounds. So in total, 40 minutes and then 40 minutes per speaker. And then 10 minutes total per speaker sa kanilang cross-exam, And I'm guessing baka meron pa silang closing remarks mga ka-U3, and I'm guessing it's shorter time, maybe 10 or 5-minute na closing remarks pagkatapos po ng kanilang mga substantive speeches. So nagustuhan ko rin po yung at least yung parang intro dito ni Pastor that he mentioned about hermeneutics. So ang hermeneutics po is the way of interpreting using the scriptures. At yung interpretation can be inferred from the actual references within the Bible itself, mga ka-U3. So first point dito ni Pastor Abner, does the Bible reveal that Jesus is God? Ayan, yan po yung first point niya. And of course, he goes on in substantiating with different verses and how different na mga disciples would refer to Jesus as God. Medyo challenging yan, and I think that's the reason why he did not state in the first point that Jesus did not declare himself to be God. So he is saying here, what do others say about his godness? And if you notice in the framing of the first point, it's the Bible, or what are the others talking about Jesus Christ? Instead of on the first point, maybe it could have been stronger if the point is Jesus is God according to him. Pero dahil alam naman po siguro natin yan, never in the Bible did Jesus declare that he is God. So interesting. I am curious kung paano titirahin yan ni Brother Joe Ventilacion mamaya yung ganyang angulo. Anyway, let's continue. For example, what is the testimony of Prophet Isaiah concerning the true state of the Lord Jesus Christ? And Isaiah chapter 9 verse 6 says, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Now, sino po yung batang tinutukoy dito? Na ipapanganak? Si Jesus Christ po. Now, fourthly, divine worship rendered to the Lord Jesus Christ. And Matthew chapter 4, verse 10 says, Matthew chapter 4 verse 10 says, Then saith unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, in him only shalt thou serve. Sinabi po dito nating Panginoon Jesus, ikaw, Satanas, wala kang ibang dapat na sasambahin kundi ang Diyos lamang. Ang salita pong worship dito comes from the Greek word proskuneo, meaning religious veneration, meaning it must be rendered to God alone. Hindi po sa tao, to any creature being. Hindi po. Sapagkat sa point po ito, pinapalahon po ni Satanas ang ating Panginoon Kristo. You kneel down before me,
and worship me. Ano sagot po ni Jesus Christ? Worship God. At siya lang yung paglilingkuran. Dito pa makikita natin, there are so many instances in the Holy Scriptures where we find na ang tao po sumamba sa kanilang kapwa-tao. Like for example in Acts chapter 10 verse 25. Makikita po natin dito na si Cornelius po ay lumuhod sa harapan ni Pedro. At ano sinabi po ni Pedro? Huwag mo itong gawin sa akin sapagkat ako'y tao rin katulad mo, sambahin mo ang Diyos at huwag mo kong sambahin sapagkat ako'y taong katulad mo. Now, hindi lang po yan. Sabi sa Revelation chapter 19 verse 10, si Apostol John po ay sumamba doon sa anghel. Pero ano sabi po ni Apostol, ng anghel kay Apostol John, huwag mo akong sambahin sapagkat ako'y lingkod ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, huwag mo akong sambahin ng Diyos. In other words, the word proskuneo, meaning worship, religious veneration, it must be rendered to God alone. Now, we find in the Holy Scripture na mga tao ito, nung sila'y sinamba, niluhuran, hindi sila nagpasamba sapagkat sila'y tao lang. Now, we find several instances in the Holy Scripture na si Jesus Christ po ay sinamba, subalit hindi niya nirefuse na siya'y sambahin. Now, by the word proskuneo, kung si Jesus Christ mismo ay hindi niya tinanggihan na siya ay huwag sambahin kung siya tao lang, ano ang karapatan niya na tanggapin ang samba ng tao kung siya hindi Diyos? I think the answer is fairly obvious. And even the Heavenly Father declares na ang sa Philippians chapter 2 verse 9 to 10 na ang lahat ng tuhod ay luluhod upang purihin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon. And I plainly declares according to the verses that I have read before you, according to the principle of hermeneutica sacra, what is written is written. At yun ang dapat nating paniwalaan kung ano ang nakasulat. Thank you. Mga kababayan, ngayon po ay narinig natin ang panig po ng baptist sa pagbibigay sa atin ng paliwanag ng atin pong kapatid na si Pastor Ab Salamatin. Naisip ko rin na ito ay napakaganda kasi para bang ang malabo lumilinaw at mapakinggan din natin ang panig po ng ating kapatid dito sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga lang naisip namin na medyo nakita ko marami dito ating mga kababayan na may edad-edad na po. Pastor, siguro I request kung pwede sana na magaan sa kalooban ng mamaya ko sa counting questions and answers kung pwede pong Tagalog. Kasi para po sana sa kaunawaan po ng ating mga manunood. Nakalimutan ko lang, nabanggitin kanina na after diriki naman po yan kasi maikli lang naman po ang oras gawa ng just only a matter of 20 minutes. And what is 20 minutes by the way? Ang pagsasalita po ng ating kaibigan ay umabot sa nasa 16 minutes. So, yan po ay ang susunod mga kasama. Ang sa panig naman po ng ating kapatid. Di ba meron tayong cross exam? Tayo muna pala, nakalimutan ko rito. Cross exam. Mayroon po muna tayong cross exam bago naman po magsasalita ang ating kasama sa alternatibo sa iglesia. Sanay ko ako kasi nung araw, kapag nagsiseminar kami, tinatapos mo na yung topic bago yung open forum. Ang tumayo po ay ating panauhin galing sa Maynila po na sa panig ng Iglesia ni Cristo ay si Ginoong Pusi Ventilasyon. Okay, mga kaisi, before we continue here, just a quick fact. Prior to this video, we actually have the information that this was held sa Town Plaza. But please correct me if I'm wrong, no? Yung mga organizers po yata ng debate na ito is coming from the Iglesia ni Cristo. So please comment below mga kaisi, sino po nakakaalam. Dahil po, if you notice kanina, meron pong tatlong kulay of the Iglesia ni Cristo Church, yung red, white, at saka green. Dito po sa stage design mga kaisi. So let's continue here. Pastor Salamatin, ginamit mo kanina yung unang Juan 5:20, di ba? Para patunayan na si Kristo ang tunay na Diyos.
Hindi ba binabanggit sa talata na ang tunay na Diyos ay may anak? Di ba? Oh. Di ba't naparito ang anak ng Diyos? Di ba? Ayon doon sa unang talata na ginamit natin. Naparito ang anak ng Diyos. Di ba? Sumagatid, tinatanggap mo na ang tunay na Diyos ay may anak. Di ba? Yes. Nga. Ngayon. Wala pa. Kung si Kristo ang tunay na Diyos at ang tunay na Diyos ay may anak, di may anak si Kristo, di ba? Yes. Ay sino anak ni Kristo? Okay. Doon sa unang Juan 5:20, sino ang anak ng Diyos kung ang tunay na Diyos ay si Kristo? This verse, Hindi, sagutin mo lang, madali naman ang to eh. sagutin ko muna. Sige. Ang verse ko ito ay hindi tumutukoy sa pagiging anak niya. Hindi yun ang tanong ko eh. This verse, Hindi yun ang tanong ko. speaking, Ang tanong ko. sagutin. Okay. Sige na. Sagutin, hindi. Kasi, Sige po. Okay, cut lang. I think your question is, Baga siguro sandali pastor. Baga sandali pastor. Siguro ang question siguro, ang gusto ng kabilang panig, yung isang tanong, isang sagot. Without any explanation mo na. Siguro after the sagot, saka ang explanation. Kung kailangan ng explanation. Kasi may sagot na may explanation. Hindi mo pwedeng sabihin oo. Parang sa isang dalaga na bakit kita inibig kasi maganda ka. Kaya ang tanong mo na, iniibig mo ako o hindi? Sabi hindi. Eh bakit? Ay siguro, sige po. Ganito, siguro dahil saya nahihirapan si Pastor Salamatin dahil Tagalog ang aking tanong. Kung baka gusto mong Englishin ko. hindi, ang point lang kasi, ang topic po natin, ibabrog ko na si Kristo ay Diyos. Hindi, So tunay, the question tunay. must be specifically, He is God or He is man. Kaya nga, Dahil yun ang question doon. Kaya ang tanong ko ganito. Napabrog mo ba na si Kristo, ganun? Paano mo masasabi na si Kristo ay Diyos? Ba't sinasabi dito, supposed to be ganun pa ang question. Hindi, nasa unang 1:5:20 tayo eh. Di ba? Sinasabi dito, Naparito ang anak ng Diyos. Di ba tama yun? Sino yung naparito ang anak ng Diyos? si Jesus Christ. Sino yung Diyos ngayon? Sapagkat si Kristo yung anak niya. Okay, Sino? Father. God the Father. Yeah. So makatid, sa unang 1:5:20, ang tunay na Diyos ay ang Father. No. Ha? No. Hindi yung ama? The nearest antecedent, back to the Kasasabi mo lang kanina. No. ah, We need to base upon the Bible. Your question must be based upon the Bible. The point tama. is this. Tama. The personal demonstrative pronoun this points back to the nearest antecedent, Jesus Christ, who is the true God. Hindi maintindihan yung English eh. Tagalog. Yung pantukoy. Tagalog. Personal na pantukoy. Yung pronoun, tumutukoy sa pinakamalapit na tao. The nearest na tao na binibigyan ng diin. That's a verse. Na ito si Jesu Cristo, sinasabi sa Biblia ang Tagalog, ito ang tunay na Diyos. Napakalayo naman po yun. Ito ulit tanong. Sige, tapos na. Ito ulit tanong. Sabi mo kanina, hindi tumanggi si Kristo na siya isambahin. Di ba? Meron bang nag-utos na si Kristo isambahin? Walang Meron. nag-utos na siya isang bahay. Walang nag-utos. Nabasa mo ba? Nila na si Kristo mismo ay Diyos. Nabasa mo na ba yung Ebreo 1:6? Nabasa mo na? Babasa ko yan. Nabasa mo na talaga? Dahil ang sabi mo, walang nag-utos na siya ay sambahin. Kung mabasa ko na mayroong nag-utos, aminin mo hindi tama yung sagot mo kanina. Kung babasa ko na mayroong nag-utos. Sige, bilis-bilisan mo lang ng konti ang time. pagbukas dahil sasayang time natin eh. Wala pa. Ang pinag-uusapan natin, hindi yung kung sinong sinamba. Pinag-uusapan natin kung si Kristo ba ay Diyos o hindi. Kaya sabi mo kasi, kaya si Kristo Diyos dahil sa siya'y sinamba. Ang tanong ko sa iyo, Hindi, meron bang nag-utos? Ang Sabi verse mo, na ginagamit wala. mo, wala pa. Ang verse na ginagamit ko, hindi ito yung ginamit ko kanina. Hindi nga. Sabi dito mismo, ang Diyos nagsasabi na, Wala akong pakialam doon sa ginamit mong verse. Ang sinasabi ko, Biblia. Ang sinasabi sa Biblia, may nag-utos na si Kristo ay sambahin. Sabi mo, wala. Kaya tanong ko sa iyo, nabasa mo na ba? Okay, before we continue here, nagets ko po yung sinasabi dito ni Pastor Abner. Dahil ang cross-examination po actually, magtatanong ka po doon sa sinambit lang mismo nung prior speaker. So I think in a way out of line po dito, ito pong pagtatanong ni Brother Joe. And sana yung moderator po dito nag-point out, dahil ganun po talaga sa rules po nung officially ng isang debate, hindi ka po pwede magme-mention o magre-refer sa isang punto o sitas o reference na hindi kalakip nung
nung prior na speech na binibigyan mo ng cross-exam mga kayo. Kaya nga po cross-exam dahil ini-examine mo yung sinabi niya. Hindi ka mag-examine base sa hindi niya sinabi. Better thing na dapat gagawin dito ni Brother Joe, Joe Ventilacion. I-mention niya muna yung reference ng Hebrew sa kanyang substantive speech at pwede niya yung pang-atake kapag siya naman ang tinira sa cross-exam mga ka-U3. Or i-mention ito sa closing statement niya. Pero this early in the debate, ang paggamit ng reference na hindi na-mention ng speaker, this is not correct mga ka-U3. Yung Hebreo 1:6. Sa'yo mo, nabasa mo na. Anong nakalagay doon? Kung nabasa mo na talaga. Sino nag-utos na si Kristo ay sambahin? Sino? It is God the Father. Good! Oh, therefore, Sama ka tweet! it's Sama God ka commanded tweet! the Di mayroong nag-utos? the Lord Jesus Christ. Therefore, He is God. Di mayroong nag-utos? O nga, hindi ang point doon. Di ba? Di mayroong nag-utos? O tama nila utos. Pero ang point dito, Eh, kung ba't sino sa- utos ba't na sa- tambahin, ibig sabihin si Kristo yung Diyos. Ba't sabi mo kanina walang Hindi na nag-utos? point doon. Ah, Mas wala. maganda nga, dahil inutosan, Sige. Sa mga tip, nang mabasa mo na yung talata, saka mo iniba ngayon ang sagot mo. Hindi, Ganon. nakatulad dito, ang term kasing pagsamba, ito yung na-address lang sa Diyos. Sa mga Okay. kapit kung ang Ama ay nag-utos na siyang sambahin, therefore He is God. Sige, ito tatanong. Ginamit, yung ginamit mo na ng ating ayusin ngayon. Oh. Ginamit mo yung Hebrews 1:8. O sige. Narinig kong binanggit mo kanina yung theos. Ano ba yung theos na yun? Ayun na yung Greek word na Greek word. tumutukoy sa Diyos. God, Ah. Theos. Balita namin, Mr. Salamatin, nag-aral ka raw ng Greek. Sabi lang nila yun eh. Hindi ba totoo yun? Aral naman ng konti. Nag-aral ng kaunti. Oo. Doon ba sa original na Hebrew, sa Hebrews 1:8, sa original Greek, ano ba ang nakalagay doon pag dinidescribe ang tunay na Diyos? Diyos. Walang article? Walang article, definite, meaning, it is in the predicate position. Definite. Walang article? Walang article. Sigurado ka? Yeah. Meron ka bang Greek text diyan? Walang article. Kung may basahin kaming Greek text dito na mayroong article, ano nga ito sabihin mo? Ay, di basahin mo. Tingnan natin. Basahin mo. Sumagot hindi mo pa nabasa sa Greek. Labasa, walang article. Ito estudyante namin na nag-aaral ng pagkaministro. Estudyante namin yan. Walang Greek. Sige, babasahin, pakinggan mo, sa alam mo raw ang Greek eh. Pakinggan mo. Sinabi nga ang Greek. Kasasabi mo lang kanina, kaunti. Kaunti. Oo. Di ba? Di basahin natin kung meron. Hindi, Bible na basahin, hindi yan. Bible yan eh, Greek yan eh. Gusto mo ako pumasok pa eh. Sandali. Greek din. Gusto mo? Moderator. Ito lang binabasa ko estudyante eh. Kasi baka hindi ka believe sa estudyante eh. Gusto mo minister pumasok sa Greek? O sige, basahin mo. Sige. Hinggan mo mabuti. Dahil sa ano to eh. Pros diton eon o tronoso o theos. Ano ba yung O? Oh God! Ano yung Oh, O? God. Ano yung O sa Greek? Yung O. Hindi article yun eh. Hindi article yun. Yun. Alam mo, Oh, God. nahahalata, Mr. Salamatin, na yung sinasabi mo nag-aral ka ng kaunting Greek, Kaunting nga lang. hindi naman pala totoo talaga yun. Hindi naman Article lang, hindi mo pa alam. Article lang. Article o hindi mo pa alam. Ang tukoy yun eh. Yung sinabi mo kanina, walang article, saan mo nabasang Greek text yun? Dito sa John 1:1. Hindi, yung O dito may walang article eh. Sa John 1:1 walang article eh. Sa John 1:1, walang article. article. Sige, tingnan natin. Wala raw article sa John 1:1. Wala. Greek text yung dala mo. Dahil sa kung wala kang Greek text, bababasa ko dito sa estudyante namin. Kung gusto mo naman, ako na lang bumasa para hindi ka na mahirapan. Rosteton huion, hathronosu, hatheos, eston iona tu ionos, kahiraptos te sutotetos. Hindi, yung 1:1 ang gusto niya ngayon. John 1:1. John 1:1 na. Wala raw article. Tandaan niyo, sinabi niya, walang article ang alin? Alin? Yung last part ng John 1:1 walang article yan. So makatid. Yung sa Hebrews meron. Walang Hebrew sa New Testament kasi hindi translated sa Hebrew yan. That is translated from the Greek word, Greek one. Hindi, yung aklat ng Ebreo sinasabi natin. Ebreo 1:8 Walang nasulat. article ho kasi hindi article yun sa Greek. Ano? Hindi article yun. Hindi article. Talaga naman nakakagulat yung iyong sinasabi niyan. Gusto mo naman, ito na ang Greek text, ho, feminine, he, neuter, to, definite, article. Oh, therefore, anong emphasis? Ayun Si Jesus Christ. Ito ay Greek lexicon, brother.
Ang sabi rito, yung O ay article. Sabi mo, hindi. Meron ka bang magagamit na Greek text para patunayan yan? Meron? Wala. Hindi, ang point natin dito, Wala. kung si Jesus Christ ba ay Diyos o Wala. hindi. Wala. Sige na. Sige, iba. Puntahan na lang natin yung iba para naman pa-time na. Okay, before we continue here. So, bakit ba importante ang paggamit or ang pag-discuss ng article dito? I think ang pinupunto dito ni Brother Joe is the idea that the word God, merong article, merong kumbaga nagmo-modify, would come before the noun and would modify the meaning of the noun. Yun po kasi ang article eh. It's a very common feature of most languages, mga ka-U3. Liban na lang po sa ibang mga lingwahe katulad po ng actual experience ko when I was in Jakarta. A couple of months back, I realized that their language does not have an article. Walang ang, walang a, walang an. Ayan. So, yun po yung tinatawag po natin na article. Which I found strange na sinabi po nung pastor kanina na walang article before the word God. Most likely meron. I think the point here that Brother Joe will be making is the idea that there is, kumbaga, a distinction between who God truly is and which kind of God, quote-unquote, if there is, yung word na God na pang-refer naman kay Jesus Christ. So, yan ang aking ni-expect dito na counterpoint. Posible na i-refer si Jesus Christ as God, pero not in the same vein, not with the same article referring to God. Ganun po siguro, So, I'm not sure. But anyway, this is quite exciting. Let's continue. Bayan, ito naman po ay dapat lang maunawaan natin. Hindi po naman ito lukuan. Yun bang laro na mayroong kantsawan. Hindi ho ito laro, hindi ho ito paligsahan, kundi ito ay paliwanagan. Kaya sana po maunawaan natin na ang bawat isa ay mayroong kagalakan, ngunit nga sinabi ko, ayon sa kanilang kasunduan sa atin pong kapatid na nanggaling nga sa Maynila na si Ginoong Jose Ventilacion na siya ang magbigay ng pananalita. Sino tayo? Una po sa lahat ay nagpapasalamat kami sa ating kagalang-galang na mayor, si Mayor Sotero Alarcon. At gayon din sa mga kaanib sa barangay na ito, sa lahat ng mga kapatid, sa mga bisita ng mga kapatid, salamat po sa inyong pagpaunlak na maanyayahan kayo para makapakinig ng talagang tunay na aral. Na kami po ay sumasampalataya, ngayong tunay na aral, ang may dala po niyan ay ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng kanyang mga ministro at mga manggagawa. Salamat sa Diyos at tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makapakinig ng tungkol sa debate na ang paksa ay patutunayan ni Ginoong Salamatin na ang ating Panginoong si Kristo ay tunay na Diyos. Yung isang talatang ginamit niya na medyo dinidiin niya ng konti sapagkat sabi niya, this is the true God. Yun daw demonstrative pronoun, tumutukoy daw yun sa nearest antecedent. Kung nga malapit yung pangalang Jesus Christ o Jesu Cristo, akala tuloy niya, yung this is the true God ay tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Kaya tinanong ko sa kanina, di ba naniniwala ka na ang tunay na Diyos ay may anak? Ano ang sagot niya? Opo. Meron. Kung si Kristo ang tunay na Diyos, sino ang anak niya? Ang sabi niya, ay hindi naman ang pinag-uusapan dyan ay ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Ba yun mismo ang itinuturo sa unang 1:5:20. Ano sabi? Nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos. Sino po ang naparito? Hindi ang Diyos na tunay, kundi yung anak ng Diyos. Kung ang audience po ang sasagot, sino po ang anak ng Diyos? Ang ating Panginoong si Kristo. Bakit po siya naparito? Upa at ay binigyan ng pagkaunawa. Ano po layunin? Para ating maunawa. Alin po ang dapat nating maunawa? Upang ating makilala siya na totoo. At tayo ay nasa kanyang anak na totoo.
Sumagatid, ano po ang layunin kaya na paritong anak ng Diyos para makilala natin kung alin yung totoo o tunay? Alin pong tunay ang tinutukoy dyan? Ang sabi rito, ito ang tunay na Diyos. Kaya po naparito ang ina sa kanyang anak na totoo. Sumagatid, ano po ang layunin kaya na paritong anak ng Diyos para makilala natin kung alin yung totoo o tunay? Alin pong tunay ang tinutukoy dyan? Ang sabi rito, ito ang tunay na Diyos. Kaya po naparito ang anak ng Diyos o si Kristo para bigyan tayo ng pagkaunawa. Hindi lamang po tayo ng mga nasa iglesia ni Kristo, pati na po yung mga kaibigan natin. Bibigyan tayo ni Kristo ng pagkaunawa upang makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Natupad po ba ng ating Panginoong Kristo ang kanyang misyon na ipakilala sa atin kung sino ang tunay na Diyos? Babasahin ko po sa Juan 17 ang talatay 3. Ang sabi po niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ano po ang sinabi ng ating Panginoon Kristo? Ang sabi niya, ikaw ay makilala nila natin. Na ano po? Na iisang Diyos na tunay. Sino po ang tinutukoy nun? Kanino siya nagsalita? Ang sabi niya, ikaw. Tandaan natin, kung siya po ang tunay na Diyos, ang sasabihin niya, ako ang tunay na Diyos. Hindi po sinabing ganon. Kaya mali yung aral ni Mr. Salamatin Dahil sa kanya, si Kristo tunay na Diyos. Ang sabi ni Kristo, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino po kausap? Doon sa talatang 1, ganito nakasulat. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin. Sino po ang tinutukoy ni Kristo nang sabihin niyang ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay? Ang kausap po ay ang amang nasa langit. Kung napansin niyo kanina, tinanggap po ng ating mahal na kaibigan na Salamatin na yun pong Diyos na tunay ay sino? Ang Ama. Mamiya mo ng konti, binago na naman. Pagka naiipit, babaguhin ngayon yung kanyang sagot. Kaya tuloy, ang mga nakikinig, hindi malaman kung ano talaga ang kanyang tinuturo. Halimbawa, sabi niya doon sa Hebrews 1:8, sa nag-aral daw, o marunong daw ng Greek. Sabi ko, mayroon bang article doon? Sabi niya, wala article. Siguro nasa sa isip niya, yung John 1:1, na yung third clause, wala ring article yon. Pero dahil sa hindi dahil sa walang article yung third clause ng John 1:1, my friend, ganun din yun sa Hebrews 1:8. Mali ka ron. Mali ang sistema mo ron. Merong article yon. Sumagatid ay may papayo namin sa iyo, kami mga ministro sa iglesia, bago ka bumitiw ng salita para ituro mo sa mga tao, ay pag-aralan mo munang mabuti. Pinakamagaling yun Nang sa ganon, hindi naman nadadaya ang mga tao. Dahil sa sasabihin mo, walang article. Pagkatapos ng binasa, sabi mo, meron pala. Paano ngayon yan? Sino maniniwala sa iyo, kaibigan? Walang maniniwala, walang matinong taong maniniwala sa iyo kung ganyang uri ang pagkapastor mo. Kinakailangan, bago mo ituro sa tao, liwanagin mo muna. Ngayon, kung hindi mo pala alam, sabihin mo na lang, hindi ko alam. Sa gano'n, hindi ka pa mapahiya. Tuloy, napahiya ka tuloy. Ayaw naman naming mapahiya ka dahil sa siyempre, mga kababayan din natin yan. Pero kung minsan, nangyayari yon. Napipilitan tayo na itanong yung sapagkat kung minsan, naninindigan ka sa hindi naman tama. Katulad halimbawa nung aral mo, na kaya si Kristo ay Diyos sabagat sinasamba. Itinanong namin sa iyo kanina, mayroon bang nag-utos? Ang sabi mo, walang nag-utos. Nang binasa mo na yung Hebreo 1:6, nang mabasa mo, sabi mo, God the Father, mayroon nag-utos. Alin ngayon ang tama ron? May nag-utos o walang nag-utos? Mali. Mayroon. Tingnan natin, basahin nga natin yung
Hebreo 1:6 para sa kapakinabangan ni Ginoong Salamatin at pati na rin po ng mga ginigiliw naming tagapakinig ngayon dito. Hebreo 1:6. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Kaya mababasa mo sa Biblia, ang mga anghel ay sinamba si Kristo. Hindi sapagkat siya Diyos. Bakit siya sinamba? Sapagkat iniutos ng Diyos. Sino nag-utos? Yung tunay na Diyos. Sino yon? Yun ang Ama ni Kristo. Hindi si Kristo, my friend. Hindi siya tunay na Diyos. Hindi. Kaya sabi niya, kanina narinig nyo, binibigyan niya ng tindiyong si Kristo not an ordinary man. Alam nyo, sang-ayong kami ron. Sang-ayong kami sa aral na yung sinasabi niya na si Kristo ay not an ordinary man. Ang totoo po, kung tatanungin niyo ang Iglesia ni Kristo, kung dadalo kayo sa aming mga pagsamba, dadalo kayo sa mga doktrina, mapapansin ninyo na ang Iglesia ni Kristo ay napakalaki ng aming pagkilala, pagpapahalaga sa ating Panginoon Kristo. Bakit po? Sa pangalan pa lang ng aming iglesyang kinaaaniban. Ano na ho pangalan? Iglesia ni Kristo. Yung iba, Baptist Church. Saan naroon yung pangalan ni Kristo? Wala. Ba't tinanggal? Nakalagay sa Biblia, walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yung panamang pangalan ni Kristong ikaliligtas, yun ang tinanggal. Kaya ang Iglesia ni Kristo, sa pangalan pa lang ng Iglesia na kinabibilangan namin, napakalaki po ng aming pagpapahalaga sa ating Panginoon Kristo. Pero siya ho ba ay kaniniwang tao? Paano po kinikilala ng mga Iglesia ni Kristo ang ating Panginoong Kristo? Dito sa Mateo 3 ang talata 17. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sino po ang nagsalita rito? Ang tunay na Diyos. Ano po sabi na kay Kristo? Ito ang tunay kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Kaya paano po kinilala namin ang ating Panginoon Kristo? Siya po ay bugtong na anak ng Diyos. Hindi po siya ang tunay na Diyos. Ngayon, okay, before we continue here, dahil po, ma-emphasis po sila sa tunay na Diyos, real God, true God. So, hindi po ba ang pagkilala ng Iglesia ni Kristo, Jesus Christ is a God, but not the true God? Pwede po bang ganon? Kasi by association, if you are the Son of God, then the nature of your Father is something that you share it with. At dahil si Jesus naman po ay walang nanay na deity, and admittedly, for example here, Brother Joe was saying that Jesus Christ is no ordinary man. So hindi po ba pwede nating tingnan Jesus Christ as a kind of God too, but not the true God? And then on the point po kasi nitong sa kabila, he is saying that the act of worshiping someone is because of religious veneration. I agree. Pero on the other hand, hindi naman po kasi lahat ng pag-bow down is because someone is God. Sa olden times na kung saan ito po ay paraan ng pagrespeto. Sa iba't ibang kultura, ang pag-bow down is a universal act of respect lang naman. Baka naman sabihin ni Mr. Salamatin, hindi tayo marunong ng Ingles. Siguro mag-i-English naman tayo ng konti. Konti lang. The Iglesia ni Cristo recognize that the Lord Jesus Christ is the Son of God. Not only that He is the Son of God, the Iglesia ni Cristo believes in the other attributes or the qualities of the Lord Jesus Christ written in the book of Acts chapter 2 and verses 36. I'll read, therefore let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus both Lord and Christ. What did God do to the Lord Jesus Christ? The Bible says, God made Jesus as Lord. Sa Tagalog, ang Diyos ginawa si Jesus na Panginoon. Kaya pag kami po'y nananalangin, ang sabi namin, hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord namin yan. Bakit siya natin Lord? Why is He Lord?
Is it because He is God? No. The Bible says, God, the only true God, made Jesus as Lord. I could see here the good skills of Brother Joe, especially with the rebuttals. So he started his speech with rebuttals. But actually, for me mga ka-U3, if you have a 20-minute speech, yung first 5 minutes, no, yung 1/4 po na substantive speech mo, doon ka lang magdudwell sa iyong rebuttals. And then 3/4 of your speech would be talking about your substantive speech na. Dito pa lang po ngayon, no, he spent a lot of time rebutting. And dito pa lang po siya ngayon sa kanyang point na, how do they recognize Jesus mga ka-U3? Isa ding point na gusto ko pong sabihin is I find the topic a little bit flawed lang naman, no? Kasi nga, there is mutual exclusivity. What I know, at least no, sa past po ng mga video reactions natin, for Baptist yata kung hindi ako nagkakamali, Jesus is also man and also divine, mga ka-U3, diba? So, I think in the same vein that the Iglesia ni Cristo debater here also would be saying that Jesus Christ is not purely man. But I don't know exactly ano po yung ibig sabihin ng not an ordinary man, kasi yun po ang sinabi dito ni Brother Joe kanina. So, I'm excited. Tingnan natin kung paano papagugulo ang debate na ito. That's the reason why He is not the true God, because there is only one God. That's the one who made Jesus as Lord. Aside from being the Lord, what else is the attribute of the Lord Jesus Christ? In Acts chapter 5 verse 31 it says, Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior. What did God do to the Lord Jesus Christ? He exalted Him. What do you mean exalted? He was lifted up or elevated into an exalted position. What is that exalted position? The Bible says, to become the Prince and the Savior. That's why we believe that the Lord Jesus Christ is the Savior. Sumasampalataya po kami ng ating Panginoon Kristo'y tagapagligtas. Bakit po? Sapagkat ginawa ng Diyos, itinaas ng Diyos, yun ang kahulugan ng exalted. Itinaas ng Diyos bilang tagapagligtas. Ngayon, pangis sa tagapagligtas, ano pa? Mamaya tatanong ko sa kanya ito. Pero ngayon pa lang, babasahin ko na agad yung itatanong ko. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God, sabagat may isang Diyos, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sa Tagalog, sabagat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ano po namin ang ating Panginoong Kristo? Siya po ang ating nag-iisang tagapamagitan. Saan po naroon ang tagapamagitan? Sabi sa Biblia, it is between God and man. Nasa gitna ng Diyos at ng mga tao. Sino po yung one God na yon? Ay, yung one God, hindi po si Kristo yan. Yung one God, yun po ang Ama, sabi ni Kristo. Ano po ang ating Panginoon Kristo? Siya yung one mediator. Siyang nasa gitna ng Diyos at ng mga tao. Kaya, mamaya, itatanong ko, patanong ko na kaya ngayon, ang tanong ko kay Mr. Salamatin, kung si Kristo ang iyong Diyos, sino ang iyong mediator? Sino tagapamagitan mo? Kung si Kristo, Diyos mo eh. Sabi mo, si Kristo tunay na Diyos. Eh di ba Maya, patunayan mo kung sino tagapamagitan mo? Baka si Maria. Hindi siguro naman. Baka yung mga santo, lalo hindi. Pag sinabi mo, Si may Jesus timer din. eh. Wala, sobra na, kanina pa. Ay, papay, 20 minutes. Simula ng pag-fight. Ganon. 30, tagpa. Time's up na ba? Ano bang ano? Sobra na. Sobra na ba? Sobra na. Ay, pwede naman akong... O, tikat na muna. Umawak mo ulit. Tuloy, 5 minutes pa. Brother, may papayo ko lang sa iyo. Para hindi naman tayo magulo. Pabayaan mo na yung mga timekeeper. Sa mga tid ay... ang tanong sa kanya mamaya, pakinggan niyo kung paano niya sasagutin yung tanong. Si Kristo kasi ang kanyang Diyos eh. Sabi sa Biblia, mayroong isang tunay na Diyos. At mayroong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kung si Kristo So who ang is the kanyang Diyos, mediator? sino kaya ang kanyang tagapamagitan? Mamaya malalaman ninyo. Sabagat yung tagapamagitan, hindi naman yun ang Diyos eh. Yung tagapamagitan, nasa gitna ng Diyos at ng mga tao. Ngayon, malaking problema yan. Tingnan natin kung paano nyo nasasagutin yon. Kaya naman na makikita naman po natin mamaya ano po. Ngayon, balik ko tayo sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, sinasabi po sa Biblia,
ang ating Panginoon Kristo ay bugtong na anak ng Diyos. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating tagapamagitan. Bukod po sa mga bagay nito, ano pa ang ginawa ng Diyos sa ating Panginoong Kristo? Babasahin ko po sa Filipos 2:9 hanggang 11. Ganito ho ang ating mababasa. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa ibabaw ng lupa at ng nasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano ba po ang ginawa ng Diyos ng tunay na Diyos? Kaya si Kristo, hindi siya tunay na Diyos eh. Ang ginawa ng Diyos, pinadakila siya. Gaano kadakila? Binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya lahat ng tuhod ay iluluhod. Ano ho kahulugan nun? Pagsamba. Kaya po sa Iglesia ni Cristo, sinasamba namin ang ating Panginoong Kristo. Dahil ba sa Diyos? Hindi po. Ang Diyos ang may gusto na siya'y sambahin. Sabi na kanina, walang nagutos. Di ba? Sabi na kanina, walang nagutos na mahuli. Meron na pala. Meron talaga. Yan ang nakalagay rito eh. Ang Diyos, pinadakila siya para siya'y sambahin. Pati ang hell, lahat ng mga bagay sa lupa, tayo pong mga tao. Pagka sinamba natin ang ating Panginoon Kristo, sino po ang lululuwalhati? Ang sabi ng Biblia, yan ay sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Yung tunay na Diyos ang lululuwalhati pagka po sinasamba natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya, kayo po'y dumadalo sa aming mga pagsamba at kami po'y nag-aanyaya sa aming mga mahal kaibigan na mga hindi pa Iglesia ni Kristo, atin pong daluhan ang aming mga pagsamba at makikita po ninyo kung paano ginagawa naming pagsamba sa Diyos maging sa ating Panginoong Kristo. Gusto ninyong makinig ng mga aral na tunay. Hindi po yung aral na di mo malaman kung tama o mali. Sige, pwede na ako tumanggap ng tanong. Ngayon po ay dadako tayo sa pagtatanong sa afirmatibo sa panig naman ni Pastor Ab Salamatin. Patutuhanan na si Kristo ay hindi Diyos. Ngayon ang tanong ko, may nasusulat ba sa Biblia na si Kristo ay hindi Diyos? Ang paksa natin, ikaw ang magpapatunay eh. Oo nga. Patutunayan. Ay, sabi ang paksa kasi patutunayan nyo na si Kristo ay hindi Diyos at tao lang. Tunay na Diyos. Totoo hanggang ngayon, wala ka pa naman nababasa si Kristo kung hindi Diyos. Wala pa. Ang 1 John 5:20 nagsasabi doon na si Diyos. Nasusulat dito sa banal na kasulatan, Wala naman eh. word for word that Christ is God. Wala nakalagay. Gusto mo basahin ko? Walang nakalagay unang man sigang 20. Ang nakalagay, ito ang tunay ni Diyos. Hindi nakalagay doon. Sinong tinutukoy dyan na Diyos? Sinong tinutukoy dyan na the nearest antecedent? The nearest antecedent does not apply in this rule. Mali yun. You would like me to What is antecedent? What is antecedent? An antecedent, it is used instead No. of noun. Now, A noun used instead of the pronoun. tama. Right. Tama. Right. Oh. Okay. A noun goes before the pronoun. Yan ang antecedent. A noun goes before the pronoun. Di ba? Yan ang antecedent. Ngayon, sino tinutukoy dyan? Now The we're referring to- antecedent, wait. Okay. Ang antecedent is a word that has gone before the pronoun, di ba? Yeah. O ano ang antecedent dito ng this? The pronoun, personal pronoun. Apply. No. It's a separate sentence. Ay, paano ngayon itong There nakasulat is sa banal a na kasulatan? period after the No. Lord Jesus Christ, right? Hindi tumutukoy doon ang period. It does not apply. It does not apply to that rule because this is the true God is a separate sentence. No. It is not within the sentence, but it is a different sentence already. That why your rule does not apply to No. this case, my dear friend. Because the word is personal pronoun refer to the nearest antecedent, Jesus Christ. You should review your grammar. This is the true God. You should review your grammar. Yeah, you should review your grammar because you don't know the rules of antecedent and pronoun. Okay, thank you.
That's Thank the you. rule. Now, does it My say? question is this. Okay. Mababasa mo ba sa amin dito word for word, verse by verse that Jesus Christ is not God? Hindi ako magpapatunay nun ikaw eh. Ay napatutuhanan ko na sa Diyos. Ang pinatunayan ko sa iyo, ang tunay na Diyos, sabi mo kanina, yung Ama. Binabago mo na naman ang sinasabi mo. Ang tema kasi sa banal sa pinag-usapan namin, Oh. patutuhanan niya si Kristo hindi Diyos. Eh, kanina, binago tinanggap yung mo na. topic. This is the agreement. Tinanggap mo na kanina. We are not discussing. Ganito eh. Tanong. Ipoprom ninyo, patutunayan na si Kristo ay tao. Hindi niyo prinog na si Kristo ay tao. You have violated our agreement. Binaliwala niyo yung agreement natin. Ang agreement natin patutuhanan Tanong ninyo ka sa nga, Kristo ay tanong. tao. Maubos yung oras mo ng pagbasa eh. Magtanong ka. Oo, sinasagot Oh, sige. kita. Wala kasi sa masabi topic ng yung pwedeng moderator. i-discuss. Wala sa topic? Wala sa topic na pinag-agrihan. Oh. Wala sa topic. Hindi yan ang Ang dapat. topic ko, my dear friend. Na si Kristo tao. Oh, binasa ko. Ilang beses ito binasa yun? Ang pinatutuhanan mo si yung Ama. Hindi Di ba binasa ko first Kaya Timothy malayo 2:5? yung discuss namin. Dali, Hindi dali. yan. Di ba binasa ko Hindi yan ang first topic na Timothy 2:5? pinag-usapan. Hindi yan ang topic, out of topic. Hindi. Di ba binasa ko first Timothy 2:5? Huwag na yung Diyos Ama. Hindi si Jesus. Tanong. Ikaw na tinatanong eh. Tanong. Out of topic. Tanong ka muna. Out of topic kasi. We Ayaw, are discussing about the true state of Christ. Ang moderator. Sige nga, moderator. The topic, malayo sa topic kasi. I don't think na malayo sa The topic is topic. about the personal, the real state of the world. Malayo eh. Hindi May malayo itong actually. moderator pala. Hindi, binago ang So, topic eh. sandali, Pastor, maganda sana, if I were you, both parties, kung maaari lang, Kalma muna. let us not debate to the extent with emotion. We will just debate to the extent of our personal analysis and conviction, not by personal emotion that will redound to the dislocation that love your enemy. Okay. Yung pinagagawa niya sa akin ay sabi niya, basahin mo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Yung negative, hindi yan pinatutunayan. Ang nagpapatunay, yung affirmative. Hindi mo naintindihan ang rules sa debate. Therefore, ganito. May mababasa ba tayo sa Biblia na nagsasabi na si Kristo Diyos? Anong wala? Ang daming verse na binasa ko kanina. Ay, may nagsasabi ba sa Biblia na si Kristo Diyos? Sino ba tinatanong mo? Sila o ako? Kayo. Sila sumagot eh. Sila sumagot eh. Sige. Sinasabi Sasagutin. Yung sinasabi mo kanina kasi na antecedent. Sabi mo ka mo ay dahil sa yung ito, ang tunay na Diyos, malapit ang Kristo, hindi naman sa lahat ng panahon Hindi. applicable yun eh. Hindi ganun yun ang rule eh. Ha? An antecedent goes before the pronoun. Ikaw may mabasa ako na hindi ganon. Wala, yun ang rule eh. Ha? Hindi. Okay. 3 20-minute affirmative speeches and 3 20-minute negative speeches. Tatlo Meaning pala. to say, bawat isang tagapagsalita kukonsumo ng 30 tanuto. So matatapos sana natin ito ng 2 oras kalahati. Ngayon mauwi yung kalahati sa akin as moderator, 3 oras tayo. So dapat matatapos natin ang alas 5. Let us be a professional first place. Maging ano tayo. Yun bang mahinahon tayo? May tweet. Hindi na. Maayaw na? Anong nangyari? Bakit medyo tahimik dito? Ayaw mo na. Wala sa topic. Hinto na lang natin, hindi tayo magkakaintindihan. Dahil ang topic natin, Sama ka tuwid, ang konseyo ay talo. Dahil wala sa topic kasi yung dinidiscuss eh. Ang punto kasi i-discuss na si Kristo tao lang. Iba ko naman si Kristo Diyos lang. Iba naman yung prerogative niya. Okay, before we continue, mali dito si Pastor Ab. Kasi nandun na nga sa nature mismo di ba? While it is true na, kumbaga, iba yung paninindigan mo, part pa rin po kasi, syempre, ng debate is talagang gigibain mo yung statement ng kabila. So, at least here, ang nafe-feel ko, impression ko, kay Pastor Abner is umiiwas siya. So, dapat ang gawin niya is i-cross-exam niya ng tama for 5 minutes yung mga nasabi. Tandaan po mga ka-youth, kung ano po yung nasabi ng prior na speaker, yun lang po yung bibigyan mo ng cross-exam. Hindi ka po magtatanong o
o mag-raise ng isang punto na hindi niya po nasabi, mga ka-U3. So also kailangan din po ng categorical statement kapag kayo po ay nagtatanong, yes or no. So yes or no question, and then they will be answering it with yes or no, and then a short explanation. If it necessitates to be explained more, the timer will be stopped, and then the person that is being questioned will be taking the time a little bit more explanation dun sa kanyang side, mga ka-youth. Ganun po yung dapat na structure dito. Pero hindi ko maintindihan po kung bakit si Pastor Abner here is saying na tapusin na lang yung debate. Sayang naman. Okay. Wala sa usapan yun. Okay, Usapan. I think one reason is there are debates. If there are debate, if there are opponents. Ngayon sa parting ito, parang nagwi-waive na ng kanyang rights si Pastor Ab Salamatin dahil base raw dito sa kanyang sinabi kanina sa hindi nga niya naubos yung 20 minutes sa kanyang first 20 ay parang ibig sabihin, out of that time na allotted sa kanya kanina ay tapos na niyang pinaliwanag yung sa side niya doon sa sagot. So, meaning to say, parang ayaw na niya doon sa remaining 40 minutes sa 2:20 plus yung the questions of 5 minutes. Ganun po ba, Pastor? Ay, ibig niyo sabihin. Bali, stop ko na dahil hindi rin lang kami magkakaintindihan. Iba yung kanyang dinidiscuss, iba rin sa atin. Hindi rin sabihin, natalo ako. Sige, sandali lang. Ay, ibigay natin kay Ginoong si Evangelista. Okay. Yun hong sinasabi niya, mga kababayan, na hindi daw magkaintindihan, hindi daw magkasundo, kaya nga may debate. Sapagkat kung nagkakasundo sila sa kanilang paniniwala, wala ho tayong debate ngayon. Kaya may debate dahil hindi magkasundo. Tama yun. Ngayon, dahil ang sabi po niya ay wala na siyang sasabihin, ang totoo niyan, mula pa kanina may sinasalita siya, pero mula pa rin kanina, wala pa din siyang nasasabi. Wala ko siyang napatutunayan. Kaya yung 20 minutos, naubos na niya at wala na daw siyang sasabihin pa, sa isang paraan ay sinasabi niyang ayaw na niya. Kaya dahil sa nag-abala po kayo ng pagparito, ayaw naman naming masayang ang inyong Still panahon discuss at ang 20 inyong minutes. pagpapagal. Kaya para pakinabangan po natin ang pagkakataong ito ay dahil Still wala na discuss. siyang sasabihin, pero kami ay marami Meron pang pa. sasabihin, kami po ang magsasalita sa inyo. At siya po ay may magandang pagkakataon para mapakinggan ang katotohanan. Kaya ibibigay po natin muli sa ating kapatid na Joe Ventilacion para ipagpatuloy ang pagpapakilala sa atin kung sino ang tunay na Diyos. Sandali First of all, I don't know that guy. Bakit yung isang tao na si Mr. Evangelista ang nagsasalita? Kung magiging stricto po kasi sa rules po ng debate, yung speakers lang po talaga dapat. Yung may responsibilidad na magsalita at may karapatan na magsalita. And all of the communication should be handled by, kumbaga, filter through and be directed by the moderator, in this case, o yung tinatawag po natin na chair. Ayan, kung narinig niyo po minsan po sa debate, yung Mr. Chair, yung tinutukoy po niyan, yung nasa gitna po, quote-unquote, yung atin pong moderator. Sometimes they will be calling that the moderator. Sometimes po in some debates, yung chief adjudicator naman po. So sayang, but I like what INC is doing here. They will be discussing the other pa ng mga substantive speeches. So I'm guessing maybe another 20 or possibly 15, I don't know. And I also don't know what Mr. Salamatin, Pastor Abner will be doing here. Makikinig na siya o aalis na lang siya? Sasagot pa rin siya o mag-change yung mind niya? So this is exciting. Let's continue. Sandali lang. Alam po ninyo, ako isang moderator, So, parang to formally open with this debate, itong in between the Baptist at honor the Reverend Pastor Ab Salamatin and ating kapatid na nanggaling sa Maynila, si Ginoong si Ventilacion. Ang totoo po niyan, parang wini-waive na ang rights, ang time na kung alin ay ayaw na makipag-debate ni Pastor Ab Salamatin. Ganun na rin sa oras ay parang pinahihintulot natin ngayon as permitted by the local chief executive ng bayan ng Busuanga up to 5 o'clock. Ibigay natin sa ating mga kapatid na galing sa Manila.
Okay na ulit? Ano ba? Pastor. Paliwanag na lang. Ha? Pagpaliwanag ka na lang? Mr. Moderator, Sige. pagka nagpaliwanag ba, pwedeng i-cross the question. Hindi. Kung magpaliwanag ka raw, kailangan ng cross. Papayag ako magpaliwanag siya kung pwede ko siyang tanungin. Pagkatapos. Pwede raw. Pwede. Ulit debate, tuloy ang debate. Pwede. Sige, pagpatuloy pala natin. The time will start on Pastor Ab Salamatin. Okay, dito pa muli ay papatutuhanan ko mula sa inyo sa Titus 2:13 na maliwanag pong inihahayag dito ni Apostol Pablo na siya po ay isang dakilang mangangaral ng ating Panginoon Kristo, na si Kristo po ay hindi tao lang, siya po ay Diyos. Sabi po dito sa Tito 2:13 sa Tagalog, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maliwanag pong inihayag ng Apostol Pablo dito na ang Kristong ito ay dakilang Diyos at tagapagligtas. Marahil sasabihin ng aking kalaban na ang pangatid na at ay tumutukoy sa Diyos Ama. Alam niyo po, ang gamit po ng conjunction o at, hindi lang po ito tumutukoy para magpaliwanag o magkumpara sa dalawang tao. Nakatulad si Pedro at si Riste ay naglalakad. Hindi lang po yun doon ginagamit. Ginagamit din po yun upang i-describe ang isang tao. Katulad ng binanggit ko kanina, si Juan ay umiyak at kumakanta. Tumutukoy din po yun sa isang tao upang bigyan din na ang dalawang nouns na yon ay tumutukoy sa isang tao. Sa makati dito po sa verse 13 na sinasabi, nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sino po ang dakilang Diyos? Si Kristo Jesus. Sino po yung sinabing hinihintay natin? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Sinasabi po dyan sa unang Tesalonica, chapter 1, verse 10, at upang hintayin ang kaniyang anak na mula sa langit, na kaniyang ibangon sa mga patay, si Jesus, nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Sino po hinihintay natin dito? Si Jesus, na magmula sa langit na hinihintay natin sa kanyang pagbabalik, na sinasabi po dito sa Tito 2:13 na siya ay Diyos. Ano pa ba ang sinabi dito? Sino naman po ang magpapakita? Ang Diyos Ama ba? Tingnan po natin dito. Sa una, sino po yung pag-asa na binanggit sa Tito 2:13? Sabi dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope. Siya po ang pag-asa natin bilang mga mananampalataya. Ito po ay tumutukoy doon sa Tito 2:13 na si Kristo ang pag-asa na binabanggit dito sa Tito 2:13. Sabi naman po dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, sino ang magpapakita? 2 Timothy chapter 4 verse 8, sino po ang magpapakita? Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me that day, and not to me only, but unto all them that also that love is appearing. Tumutukoy po ito sa ating Panginoon Kristo na sinasabi dito na siya ang dakilang Diyos na magpapakita na ating pag-asa ang dakilang Diyos. Sa makatid, napakalinaw po dito sa banal na kasulatan na sinasabi na ito po si Kristo ay Diyos. Hindi po siya tao na ordinaryo. Kung may makikita po tayo sa banal na kasulatan na nagsasabi na siya ay tao, sapagkat sinasabi po sa banal na kasulatan, sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, na sinasabi dito na walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nagkatawang tao o nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ang mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kalwalhatian. Sino po ang nagkatawang taong ito? Ito po ang Kristo. Sa makatid, sinabi dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang Diyos ay nagkatawang tao. Maliwanag pong sinasabi dito sa banal na kasulatan.
So mga kapatid, sa liwanag po ng mga versikulong ito na binabasa ko sa inyo, halagang pong sinasabi sa banal na kasulatan na si Kristo po ay Diyos. Yan po ang prinsipyo ng hermeneutika sacra. Kung ano po ang nakasulat, yun po ay dapat nating paniwalaan. Nasusulat po na titik dito na si Kristo ay Diyos, dapat natin pong paniwalaan ito, na siya po ay Diyos. Undertime na naman, no? Undertime. Mr. Salamatin, binabanggit mo na naman yung tunay na Diyos si Kristo kasi. Yun bang tunay na Diyos ay may anak? Binalik. Sagot. Meron. Meron. Kung si Kristo tunay na Diyos, sino anak? Walang sinasabi sa Biblia na may anak siya. Pero sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay may anak. Ayun. Ang Diyos ang may anak. Ipaliwanag mo nga sa akin ang ibig sabihin ng anak. Mamaya, pagkatapos na magtanong. Hindi. Mamaya. Hindi. Tanongin din kita. Ipaliwanag mo kung ano ibig sabihin ng anak. Alam mo kasi, sabi mo, ngayon, tinatanggap mo na ang Diyos ay may anak, di ba? Oh. Kung ang Diyos ay may anak, sino ba ang anak? Si Kristo. Sino yung Diyos niya? Ang Ama. Ayun! Oh. Ayos! Oh. Hindi mo na babagoyin yun? Hindi mo na babagoyin? Alam nyo, wala pa. Hindi mo na babagoyin yun? Hindi deny na hindi mo na babagoyin? ang pinuprove natin malayo kalagi sa topic eh. Ay, bahala ka. Discuss natin kasi Jesus Christ. Okay. Okay, ito, ulit. Isa pa. Wala eh. Hindi na kita entertain. Hindi, 5 minutes to. Malayo sa topic. 5 minutes to, my dear friend. Ayan. Hindi, malayo sa topic ang dinidiscuss mo eh. Ay, Ang topic natin si Jesus Christ. opinion mo yon kung malayo. Huwag tayo pupunta Hindi sa malayo, Jesus hindi malayo. Ako na bahala Related ron, naman. huwag mo kong turuan, nagtatanong ko. eh. Related. Ako nagtatanong eh, di ba? Kaya nga walang question doon. Ayan, sige. Dahil talagang Ito pala yung tanong. Nasa Diyos na tunay tayo eh. Meron ka bang nabasa sa Biblia? Sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos. Meron ba? May nabasa ka ba? Apocalypse. Hindi. Ready ko tanong ha? Hindi ka ba yung nabasa? May Meron ka sinabi bang ba siya? nabasa? Na sinabi Meron ni ka Jesus bang Christ. nabasa? Sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos. Meron ba? Walang nabasa. Wala! Wala. Wala. Ngayon, meron ba namang mababasa? Meron ba namang mababasa na sabi ni Kristo, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay? Meron ba nabasa ka sa Biblia? Meron bang mababasa sa Biblia na ganito, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay? Meron ba ganun talata? Sagutin kita, hindi lahat ng tanong ay tama. Kaya hindi dapat lahat ng tanong ay Yung sagot mo ngayon, hindi tama. Hindi tama tanong mo. Ang tanong ko ganito, may mababasa ba sa Biblia? Hindi lahat ng tanong ay tama. Kaya hindi lahat ng tanong dapat sagutin. Pakinig ka, sandali. Ang tanong ganito, may mababasa ba sa Biblia na ang sabi ganito, ikaw ay makilala nila Sagutin na mo na lang, yes or iisang no? Diyos na tunay? Mayroon bang mababasa ganito? Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan kasi, malayo sa topic eh. Alam mo, hindi mo ba kayang sagutin yun? Galing ka pang Maynila tapos hindi mo kaya susunod ng words eh. Hindi mo ba kayang sagutin yun? Hindi kasi yun ang usapan natin. Hindi. Ang usapan natin, patunayan mo Ito kasi. na si Kristo ang tunay na Diyos, di ba? Related. Yung binabanggit ko sa'yo, nasa Mali si Biblia. Pastor Abner dito. Ayun ang pinag-uusapan natin, Biblia. Ano ka ba? Biblia, pinag-uusapan natin. Ang sabi ko sa'yo, may mababasa ba sa Biblia na sinabi, ganito, ikaw ay makilala nila Yes or no na na lang. iisang Diyos na tunay. Meron bang mababasa ganun sa Biblia? Meron o wala? Meron o wala? Meron? Wala? Wala talaga. Wala? Wala ka! Kung may babasa ko. Meron sa John chapter 17 verse 3. Meron pala, ba't sabi mo wala? Ano klase? Sabi mo kanina, wala. Ngayon pala, meron na. Sige, balik tayo. John 17:3 pala, alam mo pala talata eh. Alam mo pala talata. Kung alam mo yung talatang yon, sino nagsalita? Sagot. Nung sinabi niya, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, sino nagsalita? Sige, bilisan mo pagbasa. Nakikinig ang tao eh. Pakinggan mo yung sasabihan ko. Sino nagsalita?
Sandali lang. Huwag kang sasagot agad ha. Magpapaliwanag ako. Hindi, ang tanong sino nagsalita? Napakadali ng tanong Si Kristo. Inglesin ko pa ba? Gusto mo ba? Si Kristo. Si Kristo. Yung nang sinabi ni Kristo, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino tinutukoy niya? Ang Diyos Ama. So bakit tinatanggap mo ng Diyos Ama, yun ang iisang Diyos na tunay? Hindi. Hindi! Ibig mo sabihin, hindi ka naniniwala kay Kristo? Hindi ka naniniwala kay Kristo? Sabi mo si Kristo nagsalita yan, hindi ka naniniwala kay Kristo? Ang Panginoon kasi nagsasalita siya dito in a human state, nas nagkatawang tao siya. At hindi ibig sabihin na porque nagdadalangin siya dito, hindi na siya Diyos. Hindi ibig sabihin yun Sapagkat si Kristo po ay nagkatawang tao. Akala ko ba, sabi mo hermeneutics, kung ano yung nakalagay, yun ang dapat nating Ay magbatayan. dapat interpret natin sa ibang verse. Hindi sa mga si Kristo tao. Tao siya. Tingnan mo. Nagkatawang tao. Kita mo? Di pa ako tapos Tao siya dahil nagkatawang tao siya. Nagkatawang tao siya Ngayon po, tapos na ang questions. Ang magsalita na another 20 minutes naman po ay si si Evangelista. Maganda ang ating pinag-uusapan ngayon. Kailang hindi maganda sa panig ni Mr. Salamatin. Kanina ay napansin nyo, umaayaw na kanina, di ba? Ayaw na. Maya, sabi na, sige, tuloy na natin. Ituloy na natin. Ayaw ulit. Salamat, Mr. Salamatin. At matatanong na naman natin siya. Kasi, ang pinatutunayan ni Mr. Salamatin, si Kristo raw ang tunay na Diyos. Di ba? Paulit-ulit yun Kaya tinanong natin, Mr. Salamatin, may mababasa ka ba sa Biblia na sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos? Ano sagot? Natandaan po natin. Wala. Wala. Sumagatid, yung itinuturo niya, ano ibig sabihin? Wala sa Biblia. Ano ba yung topic natin? Patutunayan mula sa Biblia na si Kristo ang tunay na Diyos. Kung si Kristo tunay na Diyos, mga mahal na kaibigan, hindi po yan dapat na ilihim sapagkat yan ay isang dakilang katotohanan. Kung si Kristo nga po ay tunay na Diyos. Pero ang problema, yung aral ni Mr. Salamatin, wala po sa Biblia. Kaya nagtanong tayo, sino ngayon ang tunay na Diyos? Tinanong pa, sino yung kausap ni Kristo nang sabihin niyang ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay? Ano sagot ni Mr. Salamatin? Yung Ama. Sumagot, tinatanggap niya na yung Ama ang ano? Ang iisang Diyos na tunay. Tinanong ko, si Kristo ba'y tao? Niya, napatunayan ko, mga mahal na kaibigan, napatunayan namin yung aming paksa. Ano po paksa namin? Patutunayan namin na ang ating Panginoong Kristo ay tao. Tinanggap na mismo. Kailangan pa bang patunayan? Pero babasahin pa rin natin. Bakit po ang Iglesia ni Kristo ay naniniwala ng ating Panginoong Kristo ay tao? Sino po ang nagsabi ng ating Panginoong Kristo ay tao? Babasahin ko sa Juan 8:40. Datapot ngayoy, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po sabi ng ating Panginoon Kristo? Ako ay tao. Anong uring tao? Nagsasaysay ng katotohanan. Ano ang katotohanan yon? Sabi niya, ako ay tao. Kaya kung naniniwala po kami at sumasampalataya ng ating Panginoon Kristo ay tao, yan po'y nakabatay sa Biblia. Sabagat si Kristo mismo na ating Panginoon na nagpatunay
na siya po ay tao sa kalagayan o sa kanyang likas na kalagayan. Subalit, ang Iglesia po ba ni Kristo ay naniniwala na ang ating Panginoon Kristo ay karaniwang taong katulad natin? Hindi po. Pero ang bintang ng ating mahal na kaibigan, para bagang ang Iglesia ni Kristo ay humahamak sa ating Panginoon. Hindi totoo yan. Yan ay bintang lang. Pero kung sa mga ministro magmumula, pag kayo po ay dumadalo sa aming mga doktrina, kung kayo po ay dadalo sa aming mga pagsamba, pag kami po ay nagtuturo ng Biblia, isa po sa aming itinuturo. Ang Iglesia ni Kristo ay sumasampalataya ng ating Panginoon Kristo ay ginawa ng Diyos na Panginoon. Ginawa siya ng Diyos na tagapagligtas. Siya ang inilagay ng Diyos na tagapamagitan. Ipinag-utos ng Diyos na lahat ay sasamba sa Kanya sapagat yun ay para sa kaluwalhatian ng Ama. Kaya hindi lang naiintindihan ni Mr. Salamatin ang aral o doktrina ng Iglesia ni Kristo. Baka po meron din sa inyo, mga mahal naming mga panahon ngayon. Baka po hindi lang ninyo ganap na naunawaan ang aral na itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Kaya bantulot kayo na magpatuloy sa pag-aaral. Kaya meron po kaming mga ministro dito. Meron po kaming mga ministro, mga manggagawa na pwede pong maglingkod sa inyo. Magtanong po kayo kung ano gusto ninyong tanungin, sabagat kami po ay nakahandang maglingkod sa aming mga mahal na kaibigan. Ngayon, kanina po ay binanggit niya na ang tunay na Diyos si Kristo raw. Tinanong natin, mababasa ba? Wala, walang mabasa. Sa mga kapatid, pagkatapos kasi nitong tayo na ito, hindi natatayo sa Mr. Salamatin. Patawarin na natin siya at hindi na siya makatatayo. Dahil sa hanggang ngayon kasi wala pa namang naitayo eh. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin, nakadapa. Wala pa rin naitatayo. Eh ang Iglesia po ni Kristo, yun pong aral na aming naituro sa inyo, yun po ay pinatutunayan ng banal na kasalatan. Bakit po namin kayo inaakit? Natanggapin ang aral na ang tunay na Diyos ay ang Ama na nasa langit. Hindi po si Kristo. Bakit po napakahalaga, mga mahal na kaibigan, natanggapin natin na si Kristo, sinugo ng Diyos, at ang Ama na nasa langit, yun ang iisang Diyos na tunay. Ano po dahilan? Kaya kahit malayo pinanggalingan namin, ay nagsikap po kaming makarating dito para ibahagi sa inyo ang karunungan ito, ang katotohanan ito ng Diyos Ama, ang Amang nasa langit, ang isang tunay na Diyos. Bakit po yan ay mahalaga? Juan 17:1. Pagkatapos ay 3, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating ng oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. 3. Ito ang buhay na walang hanggan. Ulitin ko po. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos. Bakit po napakahalaga ng aming mga mahal na kaibigan? Mag-iglesia rin sila ni Kristo. Tanggapin ang aral na ang Ama lamang ang isang Diyos na tunay at ang atin pong Panginoon Kristo ay sinugo. Sabagat ang sabi po ni Kristo, yung karunungan yan, yung katotohanan yan, yan po ang ipagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Sino po sa atin dito ang ayaw ng buhay na walang hanggan? Sino po sa atin dito ang ayaw maligtas? Kung gusto po nating maligtas, tanggapin po natin ang itinuro ng ating Panginoong Kristo. Yan din po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Pagka nakinig kayo kay Mr. Salamatin, hindi lang po kay Mr. Salamatin, maging doon sa iba pa, kung mayroon pa mang iba, kung mayroon pang darating na iba, na magtuturo sa inyo na si Kristo ay Diyos, yun pong aral na yun, hindi ninyo ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Pero nagtataka ho ba tayo? Nagtataka ho ba tayo kahit na napakaliwanag sa Biblia ng Diyos, ang Amang nasa langit, ang tunay na Diyos, yun ang itinuro ng ating Panginoon Kristo. Bakit merong nagtuturo ngayon? Katulad ni Mr. Salamatin at yung iba pa. Bakit nagtuturo sila ng ibang Jesus? Bakit po?
Basahin natin. 2 Korinto 11:3 hanggang 4. Ngunit ako'y natatakot, baka sa namang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral. Bakit po sa kabila ng katotohanan, ipinangaral ni Kristo ng mga apostol yung Ama lang ang iisang Diyos na tunay? Bakit po ito ang ating mahal na kaibigan at yung iba pa nagtuturo ngayon na si Kristo raw ang tunay na Diyos? Sapagat hinulaan po sa Biblia, ano po ang hula sa Biblia? Merong paririto na ang malinis nating pag-iisip kay Kristo ay pasamain. Masama po pala yung aral na ibang Jesus. Sino ho ang mga ngaral yan? Yung mga ngaral yan, yung mga magdaraya. Ayaw po namin, mga mahal na kaibigan, na badaya ang aming mga kababayan. Lalo na yung mga dumadalo ngayon dito na gustong maging malapit sa Diyos. Mga taong naghahanap ng katotohanan. Ayaw po namin kayong madaya. Kaya po, sa pamamagitan ng pangangaral na ito ng Iglesia ni Cristo, ng mga ministro at mga manggagawa, darating sa inyo ang katotohanan. Hindi po yung masamang aral, sabagat hindi po yan natin ikaliligtas. Ang ating ikaliligtas, ang aral na itinuturo ng Iglesia ni Cristo. Sabagat yan po ang ikapagtatamo natin ng buhay na walang hanggan. Salamat po ng napakarami sa inyo. Salamat po. Maraming salamat sa iyo. Jose, Pastor, baka gusto niyo magtanong? Ayun na. Kasi mayroon pa akong 5 minutes para sa Closing inyong statement. pagtatanong. Ayaw. So wala ka na itatanong. Siguro, wala nang itatanong si Pastor Ab, kaya sandali. Amani. Siguro kasi po wala nang itatanong ito si Pastor Abano at siguro ang debate ay ngayon itong oras na ito nagwawakas at ipagpapatuloy natin ang ating mga kapatid na nandirito galing ito sa malayong lugar. Andito na rin lang sila at mayroon silang time hanggang 5 o'clock dahil sila po ay pinayagan ng ating Chief Executive ng Bayan. Hanggang alas 5 po ay ibigay na natin ang oras sa inyo po hanggang alas 5 po. Sige po, sa inyo na. Sige na. Siya, pero mati. Ito laro mo. Debate pa ba? O tapos na? O... Tapos na. Tapos na. Okay mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating debate reaction mga ka-youthie, INC by Brother Jose Ventilacion. Ayan, first time po natin mapanood po ito against a Baptist na pastor, Abner Salamatin. Ayan, so how would I look at this debate? First of all, medyo may kaunti lang na mga issues dun sa rules, ano po. And it seems to me na hindi maganda yung pagkaka-orient ng dalawang speaker, especially kay Pastor Abner, ano. And then I also notice yung moderator medyo kulang pa sa pagiging involved na sa debate. For example, kanina, in explaining to them na kinakailangan huwag mag-over the line when we talk about, for example, cross-examination. Ano? And the reason why Pastor Abner looked like he lost this debate was because hindi siya naging participative na dun sa gitna ng debate. And he was saying na out of line, hindi na daw related yun, which in fact, actually related naman eh. Although merong isang brother from INC who was talking on the stage na kaya nga tayo nagdadebate kasi hindi tayo magkaintindihan, hindi pareho yung ating pananampalataya at hindi pareho yung pananaw sa mga bagay-bagay. So, mali po yung ganong asal po ni Pastor Abner. Dapat po nag-stick siya, para kasing pabago-bago. Tapos nung sa kalagitnaan, magbibigay din pala siya ulit ng speech niya. Tapos nung tinanong, ayaw naman po ulit. So, mali po yun, po. So, isa isang formal debate, as mentioned, no, kinakailangan i-maintain ang proper na decorum. Both debaters
debaters actually employed ad hominem, which is sa totoo lang, hindi naman totally bad, no? Sa isang specialist sa isang religious debate. For most people, this is extremely important and kumbaga salvation is at stake here as mentioned kanina ni Brother Joe Ventilacion. Pero para sa akin po, dapat as a moderator, dapat mag-step in ka in saying na kalma lang po tayo, which actually the moderator did naman, ano? Pero it was done again on the second round, ano po. Doon naman po sa issue ng pagiging undertime mga ka-U3. Ang problema po kasi doon, you were given, for example, here in this debate, 20 minutes. So dapat po, pangatawanan mo, dapat po ialat mo ng tama yung mga argumento mo. And it's not bad if you would do a rehearsal, mga ka-U3. Ayan, para sa ating mga student debaters, ano po, at least you know your pacing para ba masabi mo yung tama na mga argumento mo na klaro and within the time frame. Kasi po, pag nag-undertime tayo, it gives the impression na hindi ka ganun kahanda. Kasi binigyan ka nga ng 20 minutes, yung kaya mong ibigay 16 minutes lang. So, ano ba dapat? Dapat talaga ma-exhaust mo yung full time mo. Kasi yung remainder ng minutes na hindi mo nasabi, pwedeng maging cause ng pagdududa at kasayangan. Kasi yung 4 minutes, for example, in a 20-minute speech, 16 minutes lang yung nabigay mo, may 4 minutes ka pa na undertime. So, pwede nating sabihin na sana napasok mo yung mas magandang argumento mo doon sa 4 minutes na yun, no? Para na-exhaust mo talaga yung full 20 minutes mo. Also, kung mapansin niyo po, meron pong, in a way, kumbaga shock factor na ginawa ang INC dito. Hindi niyo man po siguro na manotice, but actually, one of the ways of shocking the enemy is first, power dress. Ayan, naka-Americana. You can bring attache cakes and bring a lot of books. We did this exactly sa final round po sa university. Ano po yun eh, Ruby Cup. 40th foundation po ng aming university and we were the champions. No? We won against all the student debaters. As mentioned, so may issue po doon na papapatunay. Mali po si Pastor Abner in saying na out of line yung questioning dito ni Brother Joe. Ang dapat na gawin sana is hindi masyadong naging mutually exclusive yung pananaw ni Pastor Abner dito. Nasabi ko nga po kanina, hindi ba pwede na nasa sweet spot tayo ng gray area between half divine and half human? You know, something like that. Kasi if you get into that kind of perspective early on, na-establish yung point mo that Jesus Christ is both divine and human. He is not just an ordinary man, but he also has a nature of God, if ganun po yung perspective ng Baptist Church. For this debate, for sure, I would say that Brother Ventilacion had better composure and of course, hindi siya sumuko. Ano po? So mga ka-youth, what do you think about this episode? I enjoyed giving reactions to debate dahil nakakamiss po. Yan po actually ang ating claim to fame sa Usap-Usap University. Mga religious debates po talaga. But anyway, if you don't like this video, you can watch this video over there. And then also, you can watch the playlist over here. If hindi ka pa subscriber, please click subscribe. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!